Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Dito po, may pag-uusapan po tayo muli. Kongreso, binanatan po ng isang representative ang ating Pangulo at ang sinabi pa ng isang congressman na sobrang pagkadilaw, doble pa sa dilaw ang Pangulong Marcos ayon dito sa balita. Pakinggan po natin mga katambay at komentuhan po natin ang doble-doble pa sa dilaw ang Pangulong Marcos. Ito po. Tinawag na dilawan ng isang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos at inihambing pa kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Alamin natin kung bakit niya nasabi ito sa report ni MJ Mondihar. Tinawag na dilawan ni Albay Representative Joey Salceda si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dilawan ang tawag sa mga miyembro ng Liberal Party, ang ruling political group, noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ng kanyang inang si former President Cory Aquino. At para isalarawan ng kapalpakan ng mga Aquino, naging popular ang salitang dilawan para dito. Ngunit sa isang press conference ngayong araw ng Lunes, Pebrero 12, ay tinawag nga ni Salceda na dilawan si Marcos Jr. at inihambing pa ito kay Pinoy. Sabi ko mas dilawan pa to kay Pinoy. Nasabi ito ni Salceda habang pinapaliwanag kung bakit ingat na ingat si Pangulong Marcos Jr. na magkomento sa panukalang amyendahan ang 1987 Constitution. Ito'y lalo pat bunga ang saligang batas ng 1986 People Power na siyang nagpatalsik sa kanyang ama sa pwesto, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. The President's main governing theme is unity. So he's very careful about public perception and anything that has to do with the EDSA 86, especially its articulation, the Constitution. He's careful not to be perceived as dismantling the 1987 Constitution, as he has been careful about all other vestiges of the 86 Revolution. Divisive ang issue ng martial law sa mga Pilipino, lalo na noong 2022 presidential elections. Kaya ayon kay Salceda, na chairman ngayon ng House Committee on Ways and Means, maingat rin ang Pangulo sa public perception sa mga issue na may kinalaman sa 86 Revolution. Ito rin ang paliwanag ni Salceda kung bakit nag-iiba ang pananaw ni Mr. Marcos sa charter change. Noong una, ayaw niya sa Chacha at hindi raw ito prioridad. Pero sa isang talumpati kamakailan ay full support na ang Pangulo sa pag-amyenda sa saligang batas. So for the President to come out in support of charter change despite his usual reservations on such matters clearly show that he sees this as urgent and of the highest na. This is the first time he has deviated from that position. If you look back since he ascended or during the campaign, hindi ito nag-issue nung 2022 election. Nauna nang itinanggi ng Kamara na sila at Speaker Martin Romualdez ang mga nasa likod ng pangangalap ng pirma para sa People's Initiative o ang kontrobersyal na PI. Ang PI issue, pinaimbestigahan sa Senado dahil sa mga report ng panunuhol kapalit ng pirma. May mga party list organizations pa ngang itinuro na nagsusulong ng PI, lalo na sa ilang bahagi ng Mindanao. Pero ngayong full support na si Pangulong Marcos Jr. sa Chacha. Ano naman kaya ang gagawin ni Salceda at ng mga tropa niyang kongresista? So, klarong-klaro na siguro kailangan pag-usapan at klarong-klaro na rin kung anong gagawin po ng House. So, ibig sabihin yan, tigil na muna ang PI dahil para mawala po yung duda na mahaluan ng politika. Para sa Diyos sa Pilipinas. Ayan po, mga katambay. SMNI News. Nakita niyo po, narinig po natin si Albay, Representative Joey Salceda. Mga katambay, dilaw din po ito di mo ba? Panahon po ni Pinoy. Di mo ba? Tapos bumaliktad po dati sa panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon naman, bumalik sa Marcos. Ngayon po, nakita niyo naman po, ang uri ng politika sa ating bansa. Di mo ba? Saka ang ating Pangulo, isa pa, pabago-bago po ng desisyon. Yun po ang napapansin din po ni Kamanong sa ating Pangulo. Parang madaling makalimot sa kanyang mga binibitawang mga salita sa atin. Di po ba? Parang kailan lang, di po ba? Kahit nung sinasabi ni Congressman, parang kailan lang yun Hindi kasama sa agenda niya yan Yung balangkasin ang 1987 Constitution o Chacha o Charter Change, di po ba? Dahil ang prioridad niya nung una
talagang ibangon muna yung mga problema ng ating bansa. Di po ba? Biglang-biglang nagbago po siya, di po ba? Nung ipus, di umano, ng Congress na maraming nagsasabi, di umano, yung kanyang pinsan na si Speaker ang talagang naging punot dulo. Kaya po ipinupus po yung PI na yan, di po ba, mga katambay? Kaya ngayon, si Albay representative, si Congressman Salceda, nakapagsalita. Medyo mabigat yung salitang binitawan ni Congressman, di ba? Yung sobra ka pa sa pagkadilaw, di ba? Dahil alam naman natin ang dilaw trapo, di po ba? Maraming kapalpakan na binigay sa ating bayan, di ba? Puro pangako lang na wala naman natatapos at nagagawang maganda sa ating bayan kung hindi puro sa mga di umano, pangmayaman lang, di ba? Pang-oligarko lang ang mga dilaw, di ba? Ang nakikita ngayon ni Congressman, parang ganito na rin ang lumalabas sa pamamahala ng Marcos. Dahil yung kanyang pamamahala parang dilaw na ang kanyang style ng kanyang pamamahala. Siguro nakikita rin ng Congressman, halos lahat ng nakaposisyon sa gobyerno ngayon, mga katambay, puro dilaw na. Mga sinasabing mga multi-billionaire o millionaire ang karamihan sa gabinete ng ating Pangulo, di ba? Na dati ring kaalyado ng mga dilaw, di ba? Kaya ano ang aasahan natin pagka ganito na una-una ang Pangulo, pabago-bago na isip, di ba? Napakarami niya pong pabago-bago na isip na hindi napapanindigan, di ba? Yung sinasabi niyang mga salita na bumibitaw sa kanyang bibig, di ba? Katulad na lang nung yung sa ICC, di ba? Ano sabi niya? Makakapasok lang ang ICC, ang International Criminal Court, tama, sa bansa na as in tourist lang. Hindi sila pwedeng mag-imbestiga, di ba? Napakadalas niya sabihin niyo, pero nakapag-imbestiga, nakapasok, nakapag-imbestiga, nakalabas ng bansa, di ba? Kaya ang nakikita ni Kamanong, yung mga salita ng ating Pangulo, kinakain niya po, mga katambay, kinakain niya. Walang isang salita, di ba? Parang hindi kaya, wala naman siguro Alzheimer ang ating Pangulo, katulad ng Pangulo ng Amerika, di ba? Na nakakalimot. Bata pa naman ang ating Pangulo. Nasa 60 pa lang siya at siya mahigit, di ba? Para masyadong maaga pa para maging makakalimutin, di ba, mga katambay? Kaya nagiging priority na rin ngayon dahil pinus na rin ng Pangulo, di ba, mga katambay? Pinus na rin. Naging priority niya rin ngayon ng charter change, di ba? Ang chacha. Di ba? Kisa rin sa malaking problema ng bansa natin, di ba? Na nagtataas ang bilihin na kailangan resolbahin pero naipupus sa ganitong hindi naman priority pa sa ngayon dahil napakahirap pa ng sitwasyon ng bansa. Lalo ang mahihirap nga pangunahing bilihin na malaking apektado sa mga mahihirap, di ba? Napakabigat na pinagdadanasan natin yung kakarampot na kita nga natin, di ba? Tapos ganito, walang solusyon tayo nakikita. Dire-diretso ang pagtaas ng bilihin pero ang solusyon na binibigay sa atin, hindi talaga solusyon na para doon mismo na tutukan muna. Tapusin muna Di ba? Yung taas ng bilihin kahit na bigas nga lang di ba? Wala. Nakatutok sila sa ganito. Ang Congress, ang Senado, mga katambay. Nakakalungkot lang. Pati ang presidente ngayon, talagang pinupus na rin po, mga katambay. Tuloy, nasabihan siya ngayon na dilaw. Sobra pa sa dilaw. Napakabigat na ano rin ni Congressman yun. Matapang din to si Congressman ng Albay. Si Joey Salceda, di ba? Nasa posisyon ng Pangulo para pagsabihan mo ng gano'n. Alam natin na pag nagsasalita ka ngayon, nagkakaproblema ka. Lalo di umano sa speaker, baka mabawasan ang budget mo. Congressman, delikado ka. Huwag ka masyado magyayaw-yaw. Ikaw rin, delikado ang syudad mo, ang nasasakupan mo, di ba? Kaya mabigat po. Sila po ngayon nagsusuwagan, mga katambay. Nagsusuwagan na po. Congressman,
Congress, Senate, President na sinasabing dilaw. Yun lang po mga katambay, ang issue po na sa sobrang dilaw ng ating Pangulo ayon kay Congressman o Representative Joey Salceda. Ay nako, tiis-tiis lang talaga mga katambay. Muli po, si Kamanong po, dito po sa issue ng sobrang dilaw ang ating presidente sa ginagawa niya po. Muli po, si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan, nag-iiwan po na mahalin natin ating bansa, ipaglaban natin. Tiis-tiis lang, babangon tayong muli. Paalam. Bye-bye.